Juan at Juana, naalala nyo ba? August 2015, nagsimula ang MTRCB Uncut sa bago nitong tahanan dito sa Net25. At tuwing linggo, mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, magkakasama tayo sa pagtalakay sa mga usaping gabay ninyo sa matalinong panonood. Iba't ibang personalidad, sari-saring kaganapan at maraming lugar na napuntahan. Lahat ng yan ay nagbigay kulay sa aming munting programa. At lahat ng yan ay dahilan para magpasalamat. Ngayong gabi, balikan natin ang mga eksenang yan, uncut scenes at nakakatuwang happenings dito sa MTRCB Uncut! Welcome Juan at Juana sa isang special edition po ng MTRCB Uncut. Ako si Bobby Andrews. Alam niyo, kaming mga board members ng MTRCB, ang primary task namin ng ahensya ay mag-review ng mga pelikula, trailers at programang pang-telebisyon. Pero this time, iba naman ang i-review namin. Jackie Aquino po, and yes, this time, i-review naman namin ay isa pang productive year in the MTRCB. Hindi naman madalas makasama itong dalawang kasama natin ngayon dahil magkaiba kaming segment dito sa Uncut. Pero ngayon, since special edition at special get-together namin, nandito po sila sa studio. Di ba, Gladys? Yes! We're here! Yay! Magkakasama tayo! Yes! Pero hindi ako pwedeng mawala dahil syempre gusto ko magpasalamat sa mga Juan at Juana na nakasama natin all this time. At ito pa po ang isa po naming co-host na paniuwi namin dito sa studio dahil baka masyado na siyang mangitim sa streets. Keith Smusky. Oo nga, at syempre, gusto ko rin balikan with everyone ang mga pinagagawa ko para makuha ang pulso nila Juan at Juana, di ba? At hindi mabubuo ang programang ito kung hindi dahil sa napakasipag na aming chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board, Chairman Toto Villarreal! Magandang gabi po sa inyong lahat. Tamang sabi ninyo, isa na naman itong produktibong taon ng ating programa at ng ating ahensya sa kabuuan. Mauna na ako sa inyong magpasalamat sa lahat ng mga Juan at Juana na sumuporta at naging bahagi ng ating tagumpay. Congratulations sa inyo dito sa MTRCB Uncut. Chair! Kayo na rin po nagsimula ng review natin. Ano po ba ang magiging highlights nito? Well, 2015 ang ika-30 anibersaryo ng MTRCB. Kaya ipinagdiwang natin ang 3 dekada ng pagsusulong ng tinatawag nating matalinong panonood. Ang October 5 ay naging araw ng pasasalamat, parangal at pagdiriwang para sa 30th anniversary ng Movie and Television Review and Classification Board. Nagsimula ang araw sa tanggapan mismo ng MTRCB sa pagdalo ng kaibigan, partners at volunteers at nagtuloy-tuloy hanggang sa Luxent Hotel kinagabihan, kung saan ang mga pangalan mula sa gobyerno at sa industriya ng pelikula at telebisyon, pati na rin ang mga past MTRCB chairpersons at board members ay nakipagdiwang din sa amin. Sa celebration na iyan, in-announce natin ang winners ng ating script writing contest na ang tema ay Senior Citizens. And I'm proud to say na mga winners natin ay nilalapitan na ng mga producers upang maisapelikula ang mga kata nila. Ang Malolos, Mabini, Malate, nina Perteran Brinas at Celina Peña Florida ang tumanggap ng first prize. Nakuha naman ni Ronald Batallones ang second prize para sa kanyang Excuse Me Po. At third prize naman ang nakamit ng kadugo ni Christopher Navarro. Sa anniversary ding ito, inilunsad ang ating coffee table book ng MTRCB na may pamagat na Empowering the Filipino Family. Isang commemorative coffee table book na binuo sa pamumuno ni MTRCB board member Crip Yuson at naglalaman ng mga panulat mula sa mga board members at iba pang naging bahagi ng kasaysayan ng MTRCB. And of course, naging matagumpay din ang ating Family and Child Summit number 3 na dinaluhan ng libu-libong mga estudyante, kanilang mga guro, mga magulang at mga stakeholders natin sa industriya. Nagkaroon din po tayo ng Sports Fest.
At ngayong December, dinaos natin ang media literacy seminar natin para sa mga deputies. Actually, 2 seminar yan. Ilan pa lang yan sa mga dahilan nating na tayo makapagpasalamat at magdiwang dito sa MTRCB. Tama si Chair. Chair, minsan lang po ito, no? Tulungan mo naman kami. Marami pa tayong re-reviewin sa pagbabalik ng... MTRCB Uncut. Dito sa MTRCB Uncut, pag sinabing prangkahan, prangkahan talaga. Salamat sa mga naging panauhin namin na nagbahagi ng impormasyon at sumagot sa mga tanong ni Juan at Juana tungkol sa usaping news and public affairs. Kunyari, pag kayo ay nanonood ng isang, let's say, a news show sa Amerika at saka dito, di ba, ibang-iba. Talagang dito, medyo sensational, medyo madaming pinapakita din. Parang the more you show, the better. Well, sa amin, yun nga, very proud kami na talagang, limited as to the rules. Kaya nga meron kami mga episodes na popostpone, minsan di na nga nagagamit. Di na mayroon. O, tsaka minsan, medyo unethical yung ipapalabas, medyo gory, medyo ayaw nung mga parties. We cannot serve two parties Yes. at the same time. Laging may aangal yung suspect o kaya yung victim. Laging may magre-reklamo. Pero tama yung sinasabi ni Crippen. Ipinalabas yung footage nung CCTV. O kaya yung footage na kinuha nung cellphone. Pero hindi naman nakita lahat-lahat ng buong pangyayari doon sa Yun na nga cellphone. Parang hindi regulated yung Okay. Eh di sa madalit sabi, Edited siya in a way. nagkaroon ng ibang interpretasyon yung mga nanonood. Ang akala mo yung mukhang lumabas doon, siya yung may kasalanan. Kasi yun ang ipinalabas na footage doon sa Punto TV. de vista nung cellphone na yan. Oo. So, punto de vista lang nung napakaliit na coverage nung kanyang footage. Meron ba kayong mga episodes or programs na nababaril or hindi na i-ere? Yes, meron. Oo. But we've been doing this so long. So, medyo alam na namin kung ano yung mga papasang topics. Usually, kailangan may maganda kang visuals, video. That's the most important. Lure naman. Sususugan ko yung sinabi ni Howie. I think sa makabagong media, kahit sa traditional naman, we always strive to do two things. No? I think it's a tension between giving the people what they want versus giving the people what they need. No? Of course, the people would want the usual, the same way a kid would want a cheeseburger, fries, chocolate, milkshake, ice cream, etc. You know what? Yeah. But what the kids' bodies needs, gulay, vegetable. So, ang idea natin siguro is paano pag magkakaroon ng balanse itong dalawang bagay na to. Minsan, sumusobra yung pagbibigay ng tsokolate, ng hamburger. Kasi may ratings kang gustong habulin. No? Minsan naman, sumusobra yung gulay. Nawawala na yung tsokolate. Kaya, nawawalan ka ng mga nanonood. Child actors, Tell us how different it is working as a child star before as compared to now. Kasi ngayon, nagkakasama pa rin kayo, di ba? So, what do you think are the differences now? Mas masaya noon. Mas masaya? Mas, kumbaga, kasi kung mapapanood nga natin sa cable, yung mga 80s na pelikula, kumbaga, it was mas magaan. Ngayon, yun nga, ang dating sa akin, sa kanila, parang, sorry baby, parang trabaho na siya talaga. Oo. Pero sa amin before, we were like, parang salingkit. Para kaming salingkit, pero kami yung bida. So, ang saya-saya lang. Ang gaan-gaan lang ng trabaho. hindi nakaka-pressure. Hindi po.
So Clarence, since trabaho to, no, nakakapag-ipon ka ba? Opo. Ayan. Sino naman ang nag-handle ng pera mo? Mami po, tsaka si Daddy. Mabuti. Tsaka di ba, ang alam ko kasi pag ABS, di ba, they set aside a certain percentage of the salary para ibibigay pag age of majority na yung bata. Ganun ba yun? Alam mo ba kung ganun? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam. Okay. Paano naman yung sinasabi nga ng iba? Parang kung ikaw ay isang child star, parang hindi normal ang childhood mo. Hindi rin po. Hindi naman. Hindi rin kasi ano naman ako noon eh. Kung maanuhin nga, napaka-busy ko noon. Kasi nung 80s din, hindi po kagaya ngayon na isang pelikula lang gagawin mo. There were times na 2 pelikula magkasalitan na ganun. Pero marami akong memories with my brother na naglalaro kami. Kumbaga, normal sa akin. Kasi nga, magaan lang siya dati eh. Siguro depende rin yan sa mga magulang. Diba? Kung anong gusto nila or kunyari, they allow you na ito lang hanggang dito ka lang. Or sila magsasabi dun sa mga nag-o-offer, yung mga producer na, o yung anak ko hanggang dito lang. Or kunyari, yung anak ko, every weekend lang sila magtatrabaho, di ba? So, Clarence, how is it working with older actors? Nasa starstruck ka ba? Hindi naman po. Sa umpisa lang po. Pero kapag tumagal na po, nasasanay na po ako. Nakasama sila. Paano kunyari drama? Kunyari kailangan mong umiyak. How do you prepare? Nag-iisip lang po ako ng malungkot na bagay. Mga kontrabida, o kung ang mga tao, kunyari, na Nakikita in public, di ba? Di ba? Kung sila ay natatakot sa inyo, sabi mo, cute na cute sila sa inyo. Okay, kayo naman, di ba? Ano ang kunyari ginagawa? Kapag madaming tao, di ba? Yung iba, yung mga ibang komedyante, mas nagiging komedyante rin sila or serious. Kayo naman, pag kasama niyo ang mga tao. So, totoong buhay, in front of the public, kontrabida pa rin pa kayo? Hindi. Hindi. Kontrabida na nga kami sa pelikula, masama na nga kami sa pelikula, masama ba kami sa totoong buhay? So, okay lang magpa-selfie, ganyan? Okay lang? Okay lang. Pagkakataon ng tao yun eh. Yun lang, doon lang namin maibabalik sa kanila yung ibinigay nila sa amin na popularidad. Di ba? Sa Pero- pamagitan lang. Meron- Kahit mangawit ang mga panga namin, okay lang. Yeah. Meron bang mga nangyari noon na kunyari, meron kayong ginawa at ayaw na ayaw. Kunyari, si Tito Benny, sabi niya, di ba? Anong sabi mo nga doon kay John na parang gusto mong he's the one you would love to hate. Di ba? O may mga ganyan instances nung nakita kayo, ang galit na galit. For me, ako naduro na ako. Yan, ano nangyari? Talaga? Kwento mo nga. Ano, one time, siguro I was doing yun contributor role Nasaan for ka nun? ABS. Punta ako sa mall. Kasi nag-aayos ako sa trunk. May dumaan na babae. Tapos dinuro niya ako ng dinuro dahil sa role ko. Dahil sa character. Dahil sa character ko. Or baka hindi mo siya pinansin. Pinansin ko, syempre. Sabi ko, hindi po role. Pero hindi, masama kang tao. So, doon lang ako nakangiti na lang. So, anong pakiramdam mo pagka ganyan ang Tinanggap tingin mo. sa'yo ng publiko? Syempre, natutuwa ako kasi effective yung ginagawa ko. Pero at the same time, syempre, dapat gusto kong i-explain na, hindi, role lang po yun. Yes. Pero hindi, andun na siya sa moment na kinakaasaran na niya ako. So sabi ko, okay, bigay ko na sa'yo, okay na yun. At least nagawa ko yung parte ko na asarin ka at maasar ka sa But nung umuwi ka, natandaan mo ba yung anong nangyari? Parang binalikan mo ba? Oo, nabalikan ko. Iniisip ko, natutuwa lang ako till now. So natutuwa ka Yes, naman. yes. Kayo ba ay nag-uuwi ng trabaho na, kunyari, masama ang, di ba, masama ang role. Kailangan ito masama. Pag uwi nyo, tapos na. Off na. Off na ang switch. Oo, kasi, pero pinag-i-eksperimentohan ko yung asawa ko, Yun na yung nga. nanay ko, yung mga anak ko. Pag effective sa kanila, ay gagamitin ko ito. Yan. Pinaghahandaan ba yung mga roles nyo? Meron ba kayong inaaway sa bahay bago kayo umalis, di ba? Miss Dexter. Ako? Hindi. No. Kasi syempre at my age naman, ang tagal ko ng artista, automatic. Kayang-kaya na. Automatic na yan. But
during the beginning of my career, syempre, pinag-aaralan mo yan. You watch people. Yes. You watch people. You have to be a watcher. Okay, you watch yung mga ibang artista or mga people around? No, not the other actors. You might Copy, copy their oo. styles. Yung The mga man on the street. kapitbahay. Yeah, the man on the street. Yan ang papanoorin mo. Panoorin yung asawa. Yan. Karen, how do you prepare? Ganun din na tingin sa tao. For example, mahirap yung role ko na kontrabida ako. I go to certain places, like let's say sa streets or wherever. Sa kotse lang ako and then tingin sa tao. Palengke, ganyan. Red, paano ko nagpe-prepare? Nagsusunod po ako sa mga instruction po. Ganun lang. Wala kang pinapanood. Meron din po sa mga TV po. And then, kung ano man ang sinabi ng director, parang kinakayanan mo naman. Apo. Meron ka bang kailangan gawing eksena na medyo nahirapan ka? Wala naman po. Confidence, ate. Kasi po Karay. kailangan po natin, meron po tayong confidence. Red, nanampal ka na ba ng kapwa-artista? Hindi pa? Ako. Kaya po. Si Ashley Starting po. young. Talaga? Ashley, anong eksena nun? Yung sa Frederisa po. Anong ginawa? Kasi po naglilinis po siya ng kwarto niya. Sabi ko, wag mo nang linisin yan kasi hindi na guguluhin ko rin naman yan. O kunyari, sabihin mo, huwag mo nang linisin yan at guguluhin ko pala. Sige, kunyari, eksena ngayon. Flor, bakit mo pa tinutupi yung mga basahan na damit mo? Eh, guguluhin ko rin naman yan eh. Production designers, anong mga challenging na nagawa nyo or sige? During sa filming po ng Asyong Salonga, Manila Kingpin. Period yun, di ba? Period po. Mayroon kaming scene kasi doon na may tulay and then isang stretch ng parang nirecreate namin yung old Tondo. So, tuwing shooting, hindi straight na shooting. Kailangan pagkatapos ng filming, ng shooting, babaklasin namin the whole stretch na yon. And then, parang in the WF yung shoot, the next day, Set up na mo ulit. Ganon kasi... So, paano nga yan? Kunyari, bilang production designer, di ba, ang dami yung mga props, mga sets, di ba? So, meron kayong warehouse na nakatabi? Or Meron what po. do you do with your props after the movie? Do you recycle it for other films or do you return to the producer? Ay, yung mga pwede pang, like, mga props na mga expensive na props, sinasauli namin sa producer. And then yung mga hindi na magagamit, dinidispose na po namin. Milo, bilang isang independent film director, tumitipid ka ba sa production design? Ba? Parang hindi ako nagtitipid. Hindi. Magastos ka. Very important kasi sa akin ng production design eh. Okay. But it doesn't mean I'm gonna, for example, 5-10 million. Just for example lang. Yeah. I'm not naman spending like 5 million just for production. Kung saan siya dapat mapunta. Pero kasi sa akin, pag magaling kang production designer, magawa mo ng paraan eh. You know, papasok, kumbaga, kung sino mong staff ang kukunin ko, dapat buo yung loob mo at alam mong kung saan ka pumapasok. Yun ang tunay na pagmamahal ng isang independent production. Apart from just really earning, is there's a lot of heart involved. For example, if I get a PD, a DOP, alam na nila na papasok nila, hindi sila sasweldohan ng kasing laki ng, for example, a mainstream production house. But they're there because they really want to excel also. And a lot of the independent productions really, actually, the ones that probably are not as popular as the mainstream brands, but in fact are better. Ilan ang empleyado nyo during a shoot or a taping? Kami po, depende po dun sa pelikulang gagawin. Kapag ka marami pong mga talents or may celeb pa na tinatawag po na, mga lead po, nagdadagdag po kami ng mga wardrobe. May wardrobe, first wardrobe, second wardrobe, and then may head wardrobe pong tinatawag. And then depende rin po sa laki din. Kung kailangan na maraming props, mag-hire po kami ng mga propsmen po. Variety shows. Okay, experiences. Kunyari, sa mga dancers, mga artista na kailangan mag-promote. Parang ang dancers, you should treat them like stars also. Because without the dancers, Oo naman. you're gonna be a failure on stage, ako trusted di ba? ko lahat ng dancers. Kasi marami dyan yung
running after time all that lagi. I have just 1 hour to rehearse. I have to siyempre nakakairita yon for a choreographer and for the dancers to be rushing to do your choreography. Tapos pag ginawa pa yung choreography, hindi pa all out. Dalawa yung all out. Tapos kaya ngayon, nagkakaroon ng disgrasya sa live. Kasi hindi mo in-all out sa sa rehearsals. And dancers all out. So, pwede kang magano ng dancers. Boom! Tamaan ka. Kasi hindi mo alam ang blocking mo. Well, ikaw, as a manager, kapag, kunyari, yung artista mo, kailangan mag-promote, di ba, sa movies, sing, dance, and ano yan, di ba? Parang pag sinabing, ay, ako sumayaw, di ako marunong sumayaw. Di may leverage na yata ngayon yung mga managers na sinabi, hindi siya marunong kumanta, huwag pakantayin, pasayawin. Kasi yun, you can stand your ground and say, this mas disaster kung pasasayawin yung mga hindi sumasayaw. So, anong ginagawa? Kunyari, hindi kayang So, sumayaw. ang number nagre-record, less harmful. Di ba? Nagre-record. Kasi hindi ka na mapapalya. Mapapalya ka lang Mas lip-sync madaling mag-record ngayon, no? Ako ngayon, less patience. Ayaw mo, sinisigawan ko na. Ano kayo iba ngayon? Ngayon kasi bago pa dumating dito yung record kasi nakakuha na sa internet, di Yeah. ba? Oh, yeah. Yun yung sinasayaw nila. And then also the recording companies now are not that active anymore. That's true. May isa pang sikat ngayon. Twerk. Ay, hindi na yan twerk. Ish money. Okay, Body dancer, okay. Ish money. Ish money. Sayaw ng ng mga cool. May pera. Cool na tao. Okay. Oo. Pag ganyan. Go. Sample. Game na tita, ikaw yung legend. Mahirap na. Kaya mo to. Game, natin na yung Game. Johnny, join me. Para. Diyan ako. Ish money. Yan. Diba? Patingin nga. Like I'm Nino Brown. I keep the money coming in, weed by the pounds. My youngest really in the field, they'll lay you down. I ain't with the flexing or the acting, nigga. If I said it, then I meant it, I ain't pussy, nigga. When PZ got locked up, I was there with him. The ops caught us one night, we was fucking slipping. Riding dirty like a bitch, we was fucking tripping. Me and Smooth downtown, then it got a nigga. But he yelled and said, Come on, what about nakakahiya na teleserye? Direk, Noreen, could you share with us the creative process that comes into producing a soap opera? Okay, first and foremost, when you create a soap opera concept, come up with a concept na pag-uusapan ninyo. We brainstorm anong concept ang bago, hindi pa nagagawa, which is very difficult. Kasi Sino-sino ang kasama dun sa brainstorming? brainstorming, nandun ang normally may yung pinaka-producer nyo, kung sino yung pagpo-produce ng show. The producer, the director, of course, the head writer, the writers, and the creative manager. Sa sistema namin, meron kami creative manager who oversees dun sa creative process. So, yun, you meet, pag-usapan ninyo ano yung konsepto na gusto natin, ano yung bago, ano yung gusto nating mapanood ng mga audience natin. So ano nagiging problema mo kung gano'n? Mga limitations. Hindi naman tumitigil ang soap, di ba? Tuloy-tuloy ang taping yan, di ba? And story and script. Actually kasi, yung before kasi mabuo yung soap, alam na namin kung anong beginning, middle, and end. So alam, yung sinasabi niyang track, so minsan may mga sa social media, may mga halimbawa, pag meron akong soap na ginawa, kaming soap na may dalawang parang love triangle. So, hindi mo alam may mga fans na mas gusto nila to. Yung parang ganyan. Actually, bilang writer sa Twitter, nakakatanggap din ako. Totoo to ha? Ng mga suggestions, ideas? No, death threats. Ay! Pag hindi nagkatuluyan si ganito at si ganito, alam namin kung saan ka nakatira. May ganon. Minumura ako na bakit hindi si ganito ang nakatuluyan ni ganito as in ganon. So kami, hindi naman dahil sinusunod namin sila, pero ina-adjust namin. Like halimbawa, yun nga. Kasi natatakot ka? No. Hindi man, kasi parang makikinig ka sa kanila eh. Halimbawa, gaya na sabi ko, alam mo na yung beginning at yung end, dito sila magkakatuluyan, ililiko mo lang ng konti, 'di ba? Parang ikaw, parang ang analogy niyan, papunta ka ng Quiapo. Alam mo naman yung daan na papuntang Quiapo is Quezon Ave, 'di ba? Yung ganon. Pero pwede kang magkubaw, magganon, pero ang uwi mo pa rin Quiapo. So, napagbigyan mo sila, pero alam mo pa yung
yung end nung ano mo. Bibigay ka rin ng konti. Kumbaga parang gusto pa nilang maramdaman eh. Kung like love story yan, gusto pa nilang kiligin eh. So magbibigay ka magtatanim ka as a creator, magtatanim ka ng mga parts na kikiligin sila, magugustuhan nila, until hinog na yon para dun sa pupuntahan ng plot mo. May usapang mainit? Okay, Angelica, gusto ko lang tanongin, no? Sa tingin mo ba, yung mga batiko sa mga artistang pumapasok sa politika, is this fair, unfair, dapat lang, hindi dapat? Well, yung mga artista na pumapasok sa politika, dapat maging handa sila. Not unfair. Talagang, that's the inang part, kumbaga, naging ano na yun, nasa mundo nga na showbiz is puro chismis. Puro chismis, grabe yung mga siraan. Parang manhid na po kasi ako sa sira. Kumbaga, pinagdaanan ko is parang graduate na ako dyan. Kung i-focus ko doon sa mga negative na write-ups, yung mga negatives na chismis, I don't waste my time sa mga negative na tao. I will focus on my mission, my vision, and I'll give my time doon sa mga constituents ko na kahit anong sira sa'yo, pag nakita ng constituents mo na sincere ka and marami kang proyekto sa tao, hindi nila iintindihin yung sira. Pero sa politician kasi yung pag hindi ka artista na siniraan ka, hindi pinag-uusapan eh. Pero pag yung politician artista ka, mas grabe yung sira Siyempre. Talagang, alam mo yun, mas grabe na kahit paano, meaning ko, affected din sa mga artista tulad namin. Nakakatuwa? Ano ba? Jupiter Power! Make up! Yan, ganyan. Ginawa, Sailor Moon. Everything down. Sailor Moon! Sa ako, sa ngalan ng buwan! Kasi ginawa namin siya with ABS-CBN nung a few years back yon. Napunta sa akin si Sailor Jupiter. Tapos, nakuha ko rin yung pusa. So, Sailor Moon! Bilisan mo! Mag-transform ka na! Kailangan ka nila! yan. Sounds like eksakto. Female characters yun. Nagda-dub ka rin ba ng male characters? Yes. In fact, karamihan ng mga ginawa ko na, nung nagsisimula ako, patang lalaki. So, kailangan ko nang pumunta doon. Kailangan nila ako. Kaya, ano kayang cards ang dadalhin ko? Kailangan ako ni Kuya Juday. Kailangan niya ako ngayon. Itong card na to. Lumabas ka! May 700 attack power! Yun, to consider, merong sinking yun, ha? Oo, yung ginagawa niya. Correct. Nakasink yan. At kung sa karakter, ang mahihirap talaga yung mga artista na halos walang kaboses. Sa buhay ko, katulad ni... nangyari, hindi pwedeng mag-dub si Chichay. Nakakatuwa ang kung gayahin yung boses ni Chichay. Walang ipin. So, paano ko ngayon? Bonjing yun eh. Sabi, paano kung gagawin to? Nakakatuwa ang kung gayahin si Chichay doon sa isa kong ginagawang radio. So, pwede akong tumayo? Yes. Sample. Kasi si Chichay, nakaganyan yan ninyo. Kailangan gayahin mo pati yung body movements niya. Pati yung placing niya ng bibig niya. Kailangan imagine ko si Chichay na walang ngipin. Hindi ba? Na ganun-ganun ang ngipin. So, kailangan, ganun ka. So, kailangan, wala akong kahihiyan dyan. Ako mag-isa sa loob ng dami ko. So, eto na. Eto na ngayon, Tita Lucy niyan, nakakahiya, no? Aral-aral ang loop. Ipiniplacing ko yung boses ko. Sige, take yan. Take. Walang nga akong bata ka. Dito yan. Naku, ginaganyan-ganyan lang apo ko. Naku, at yun, si Chichay, delikado ang sinking niya. Marami siya. Extra. At hindi ako pwedeng uminom ng kape during my dubbing. Nagbabago ang boses ko. So, kailangan, pati yung movements niya, yung gaganyan-ganyan siya, ay yung gaganyan-ganyan ang kamay niya, doon ko hinuhuli ang movements ni Chichay. Tapos, nung matapos yung pelikula, alam nilang lahat na
Hindi si Chichay yan daw. Nilapitan ako ni Panchito, sabi sa akin. Pinalakpakan ako ng Panchito. So, ibig sabihin na nakuha ko. Nakakatawa. Magandang gabi mga kawan at wana. Ako po si Jackie Aquino. At ako naman po si Bobby Andrews. And you're watching MTRCB Uncut. At lahat ng yan ay naging gabay sa matalinong panunood. Hanggang sa susunod, huwag nang patagalin, huwag nang magpatumpik-tumpik. Prangkahan na! Madami-dami rin tayong nakausap at natutunan. Pero alam ninyo, yung prangkahan, hindi yan namin masisimulan kundi dahil sa kasamahang namin ito. Oo naman, hindi pwedeng matuloy ang show namin hanggat hindi namin nakukuha ang tinatawag naming pulso ni na Juan at Juana. Oo naman, hindi matutuloy ang show kung hindi natin makuha yung pulso at damdamin ng mga Juan at Juana. Kaya nga, makikita nyo kung ano-anong ginawa ko, di ba? Yung mga get up ko, gimmick ko, para lang makuha talaga, di ba? Saan nakakarating? Oo naman. Hello! Yes! Ah! Grabe! Grabe! Teka! Stop! Grabe! Ang daming mga fans dito! At kasama ako sa mga fans! Di ba mga fans? Oh, ang gagaling ng mga fans dito! Masunurin! Welcome to Kita Kids! Bobby and Jackie, andito ngayon ako sa Broadway Centrum para makausap ang mga Juan at Juana na totoong fans tulad ka! Diba? Feel na feel! Ngayon, malalaman natin, quiet! Malalaman natin kung talagang hanggang ngayon, mahalaga pa ba ang mga fans club? Ano ba ang nagagawa nito sa mga artista? Maganda man o masama? Malalaman natin, kakausapin natin, ito ang araw ng mga fans! Ay, talaga naman, kung saan-saan po ako nakarating at kung sino-sino pa ang aking nakausap. Kahit po nangitim na ako, nagmumurang kamatis o pinagpapawisan, minsan nga nakidnap pa yata ako, hindi ko pinagpapalit ang masasayang experience ko. This year sa Kita Kids sa Street. Hello, Tito Bobby and Tita Jackie! Welcome to Kita Kids Child Star Edition! Andito po tayo ngayon para pag-usapan ang mga child stars. Talaga bang napakahalaga nila sa mga pelikula at mga television shows? Nandito tayo ngayon sa Quezon City, sa tahanan ng pag-asa kung saan ang mga tao dito ay laging handa sa anumang trahedya o disaster na mangyayari sa atin. Talaga naman kaya ako ay gumagaya sa kanila. Rain or shine, you're not but a second rate, trying hard. Copycat! Oh, kita mo naman yung character, di ba? Bobby and Jackie. Kasi ang ating topic ngayon ay tungkol sa mga katulad kong kontrabida. Malalaman natin kung ano ang pulso ng mga Juan at Juana tungkol sa mga tulad ng mga kontrabidang ito, di ba? Yan ang mga sinasabi ko. Kaya ngayon tayo ay magta-interview. Wait, aray, teka, wait! Wait, sino kayo? Oh my God, wait, stop, kalma. Wait, kala nag-interview ako. Bobby and Jackie. Kap! Maong, ha? Yan ang sinasabi ko. Shades! Yan ang mga kontrabida ba kayo? Kontrabida. O, di tama-tama. Kailangan ko kayo ngayon kasi ang topic natin ay kontrabida. Samahan niyo ako. Maghanap tayo ng mga may interview, ha? O, teka, dandan. Sa kamalasan, Bobby and Jackie, baka magtatagal bago tayo magkita. Sana dalawin niyo ako.
Di naman dapat kinulong ako eh. Nagtatanong lang naman, masama ba yun? Pero ang mahalaga, nakuha pa rin natin ang pulso ng mga wana-tuwana. Mahilig talaga sila sa mga television shows at pelikula tungkol sa mga pulis. At kahit kinulong nila ako, maganda pa rin ang imahe ng mga pulis. I did not kill anybody! Pakawalan niyo ako back to the studios. Dalawin niyo ako, please. Oh, yan. Nakitang-kita niyo naman. Yan ang mga ginawa ko para makuha ang pulso ni Juan at Juana. Kaya lagi akong wala sa studio. Oo, naiintindihan na namin ngayon. Oo naman, pero alam mo, madami mga board members ang mapalad na nakakaroon ng studio time. Ika nga o na-guest dito sa studio sa MTRCB Uncut. Oo nga, ilan lang po kami sa marami pang board members ng MTRCB. Kaya naman tuwing linggo, we invite at least 1 BM para mo po sa ating mga panel discussions. At sa tulong ng bawat isang board member na naupo dito sa ating lingguhang diskusyon, nawa ay nagkaroon ng linaw at sapat na impormasyon ang mga manonood tungkol sa ating mga sinasabing kahalagahan ng mga mapanuri at matalinong panonood. Kaya silipin po natin kung sino-sino nga ba sila. Para lang magdagdag dyan, kasi syempre pagdating na ng kampanya, yung period na yan, ng eleksyon, actually, it's the COMELEC. Sila na ang magde-decide kung yung mga katulad ng mga airtime, kung anong pinapalabas, sila ang magro-rule dun sa paglabas ng mga artista, sa mga endorsements, sa mga kampanya. So basically, hanggang tayo nga sa MTRCB, hanggang review and classification tayo, pero pagdating nga ng eleksyon, syempre yung COMELEC ang supreme. Sila ang El Supremo. Okay. Di ba writer ako ng FPJ, no? Yes. Nung panahon na para magdesisyon siya magkumandidato ng pagka-presidente, nasalahog kami nung ginagawa namin Alamat na Love in 2002. Ang tawag sa kanya nung presidente na no? Pero at that time, hindi siya nag-decide pa. Kaya so ginawa niya, nag-usap kami kami dalawa sa hotel. Man, yan ang tingin mo, sabi niya sa akin. Ay ko ang sabi ko kagad, manager, wag mo, kasi manager tawag namin kay FPJ. Manager, yan ang mundo, huwag mong papasukin. That's the reason why the composition of the board is 50% came from the industry. Okay. Tapos yung kalahati, hindi. Para kasi naiintindihan din ng ibang board members yung kalagayan ng industry at makatulong. Ginagawa ngayon ng MTRCB, bukod dun sa paglikha ng Gender and Development Committee, ito na yung hindi exciting, pero laging ito yung sinasala yung mga reklamo na from extreme na sinasabi sobra, yung iba naman sinasabi kulang, masyado mahigpit yung MTRCB. So, tinitignan din sa pangkalahatan, hindi lang yung pagsasayaw, pati yung pagsuot, yung kanilang suot, yung kanilang yung camera angles, tinitignan lahat yun. Kasi merong mga angles na talagang parang derogatory or hindi maganda sa imahe ng mga kababaihan. Especially 15 years ago, the equipment was very expensive. Yeah. When we were doing the first tests, I remember 15 years ago, we were already testing how to restore Oro Plata Mata. And at that time, I was calculating it. It was gonna cost us 20 million pesos to restore. And the quality would not even be the same quality as what we've done with the restoration. So we're like, at that time, okay, hindi pa pwede. Then we kept testing and testing and testing. And it was really only 4 years ago where we realized that, okay, it's viable enough that we can afford it. You know, that we can, technology also has improved. So, Tita Benny, kunyari noon, nung sa Pagita Day, sino pang mga nakikita niyong kontrabida? At sino yung mga talagang nakilala niyo? Aside from Tito Eddie Garcia. Hindi na yun. Mabait din o hindi? Napakabait. At napakapilyo. Hindi talaga. Pag sa shooting yun, pagka may puyatan, pagka may nakatulog na artista, itatali nun yung mga yung shoelace. Ay, ito yung madadapa? Napakabait. Ay, pwede kayang gawin sa'yo? Si Ron Navarro. Isa pa rin, Martin Martil. Si Martin. Lahat po sila, pag magkakasama, parang nagtatawanan lang. Mga mabait lahat. Martin Martil nga nung minsan, sinabihan yun ni Dr. Perez, tumigil ka nga. Dahil ang gusto niya, sabi niya kay Dr. Perez, Doc,
bigyan mo naman akong role ng chief of police. Sabi ni doktor, tigilan mo nga ako. Meron ka ba naman kontrabida magiging role ng chief of police? Nung kinausap ako ng Tagalog ilang-ilang, ang tanong sa akin, gusto namin maipantay man lang kung hindi makakalaban kaya Makasunod man makadikit man lang. Ano bang mabuti? Sabi ko, to be honest, gusto ninyo mo. Opinion ko, hindi ko alam kung magwo-work o hindi. Bilhin natin ang mga past hits ni Mars Ravelo. Yung mga nagawa na, yan na nga, ang mga Darna, no? Jezebel, mga Darna, at Darna. mga ano. Nalaki ang mata ni Tony Lacsa. Pinuntahan namin at kinuha namin yata ang Jezebel. Talagang isa sa mga unforgettable experiences ko dito sa MTRCB Uncut, no, Chair, and of course my fellow board members, ano, yung makapag-interview syempre ako, di ba, ng iba't ibang personalidad dun sa ating segment na tinatawag na Click Kenawan at Wana. Kaya narito po at balikan natin ang ilang highlights na mga bumisita sa atin dito sa Click Kenawan at Wana. Naalala ko nung nasa Tacloban kami habang bumabagyo, yung building natin pinagtataguan namin nasunog. Dahil sa inabutan ng tubig yung mga Nabasag wiring. yung mga salamin. Oo, doon ko na-feel yung panic na kahit na alam ko more or less anong gagawin kapag may sunog, parang sobra ko nataranta. So sabi ko, nako, ito pala talaga yun. Kailangan praktisado ka, alam mo na kung anong gagawin para hindi ka mawala sa isip, mataranta. Oo. Pero on a lighter side, ano, sabi ko kanina, tinaguruan kang heartthrob ng News and Current Affairs. Ano naman ang reaction mo dito na ang daming umahanga sa'yo, hindi lamang yung sa pagdadala ng sarili mo, kung paano ka mag-report, at higit sa lahat, syempre, yung napakatapang, di ba, na hinaharap yung mga ganitong klaseng pagsubok ika nga, no? Lalo na yung mga sakuna. Naku, yung ganyang ano naman, yung sinasabing katapangan talagang bahagi ng trabaho namin yan Hindi ako exaggerate. Lahat ng mga reporters ay nalalagay sa mga sitwasyon, minsan na alangan. Pero anong reaction mo sa mga admirers mo? Siyempre na natutuwa. Sino ba naman na hindi matutuwa? Actually, hindi no? Aksidente lang to. Sa totoo lang, ang gusto ko talaga maging evangelical worker. Wow! Dahil bata so, minister? pa ako. Oo, minister. Kaya nung lumuwas ako ng Maynila from Nueva Ecija, yun talaga ang plano ko. Pero may nag-advise sa akin na kumuha muna ako ng kurso sa New Era University rin. Masscom yung napili dahil closest to Ben. Yes, tapos major in broadcasting. Major in broadcasting. So, yun, akala ko parang gagawin ko lang stepping stone papunta dun sa Ben. Kaya lang ang nangyari, when I was in second year college na, wala nang pantusto sa matrikula ko, sa panggastos sa araw-araw sa school dahil nagkasakit yung tatay ko. Ayun, nag-apply ako sa DCEC. When I was in second year, so 17 years old. Mula nun, napasok na ako sa radio, sa broadcast. Dennis, I've seen your works, yung ibang mga material na nagawa mo. Mayroong mga bida-kontrabida roles, teleserye, and of course movies. Ito ba mas na titingnan mo na challenging compared dun sa medyo pagka ang role ay goody-goody? Well, definitely, mas challenging siya. Although, alam mong hindi mo makukuha yung charisma masyado ng mga manonood, yung simpatya nila. Pero, as an actor, mas fulfilling siya kasi mas marami kang magagawa Mas pwede kang mag-eksperimento. Kumbaga, syempre bilang artista, gusto mo may challenge, may kakaiba ka laging ginagawa, every project na ginagawa mo. Kaya, kumbaga,
kumbaga sa exercise, mas mahirap na exercise kung villain ka. Kasi, kumpara kung mabait ka lang or goody-goody, di ba? Kasi nga lalo na kung hindi ka naman talaga ganun sa totoong buhay, di ba? Ayun. But how do you prepare for a role like that? Ako kasi, ever since, mahilig talaga ako manood ng pelikula. Yung very first scene na ginawa namin, nag-aaway kami ng character ni Gardo. Si Gardo Versosa. Oo. So nag-aaway kami hanggang sa umiyak ako, nag-walk out ako. Pangalawa, nalaglag na yung bata. Sabi ko, drama ba to? Akala ko light drama comedy. Sabi nila, hindi, okay yan, ganyan. Tapos palala ng palala. Tapos yung next na eksena, namamaalam na ako sa anak ko. Ini-impake ko na yung mga gamit niya. Tapos puro iyak. Sabi ko, ano ba to? First time na... Heavy drama pa. Heavy drama talaga. And then, naalala ko yung may memorable sa akin talaga. At syempre, yung wala pang action, umaarte ka na. So, nagugulat yung director. Sandali lang, antayin mo yung action. Sige, first time niya. First day. So, they would say na, sige, 5, 4, action. Tapos, magsasabi na ako ng line ko. Tapos sabi nila, Miss Donita, hintayin mo yung action. So, syempre, mapapahiya ako. Syempre, elementary na yun, di ba? Tapos, second take, pag-action, ako na magsasalita. Tapos sasabihin nila, cut, Miss Donita, wait 2 counts muna after action. Okay po. Kasi dumidikit sa action yung dialogue mo. Tapos, malikot daw yung mata ko. Dapat, kasi syempre sa tunay na buhay, pag galit, di ba, parang, ganon. Dapat pala pag galit, steady ka muna, di ba? Yung mata hindi masyadong malikot kasi kina-close up ka nila. Tapos, kasi extreme close-up, di ba? So, konting taas ng kilay mo na ganyan, kitang-kita sa TV. Kaya dapat minimal, di ba, ang movement. So, marami akong na-experience dito sa soap na to. So, how did you prepare for your role? Hindi ako nag-prepare. Obviously, hindi ka naman nag-prepare. Pero nung nakita mo na ganun, para doon sa mga sumunod na taping, paano ka nag-adjust? Ay, nag-acting workshops na ako. Kasi akala ko light drama comedy so, lang to. So, medyo in-underestimate mo ng konti na, kaya ko to, naku. Syempre, in-underplay nila. And actually, lahat ng cast, most of the cast, underwent workshops before na nag-start sila dito sa soap na to. Ako lang yung parang, siguro naisingit na after nung bago mag-air na. So, I was not really prepared for what was to come. But because of what I have experienced, masasabi ko talaga na sobra-sobra ang respeto ko sa mga kontrabida, lalo na sa'yo. Oo! Kasi ikaw ay isa sa mga pinakasikat na mga kontrabida dito sa Pilipinas. Huwag ka mamaya bibigyan kita, akong bahala. Ngayong taon ay nagpapasalamat kami sa mga naging bahagi ng MTRCB Uncut. Mga click na personalidad na nagbigay sa atin ng Uncut Fun. From online screen partners sa sina Bobby at Angelo, naka-click kwentuhan din namin sa magkahiwalay na interviews ang real-life couple na sina Gretchen Ho at Robbie Domingo. Nakasama rin natin sina John Arcilla, Alex Gonzaga at Isko Moreno. Dito sa MTRCB, we love children dahil silang inaalagaan natin dito. So to end this recap, we end this with very cute child, Alonzo Mulak, na talaga namang click na click. Bawat linggo po, nakakatanggap po ako mula sa inyo sa segment na i-share mo kay Chair, mga katanungan at mga feedback po tungkol po sa MTRCB. Napakaganda po ang inyong mga katanungan at feedback. Tanda lamang po na mahalaga talagang maibahagi namin sa inyo ang mga adhikain ng MTRCB para sa Pilipinong manonood. Kaya po, bukod sa iba't ibang matalinong panonood at media literacy events, mga partnerships at alliances sa iba't ibang mga government agencies at sa private sector at sa MTRCB Uncut sa telebisyon, ay meron na rin po tayong MTRCB Uncut sa radyo. Sa taong ito, inilunsad ang programang yan sa DZIQ o Radio Inquirer 990 AM. At ang layunin po natin sa lahat ng ating mga proyekto na ito ay mas mapalawak pa ang matalinong panonood sa ating mga kababayan. Sana po ay patuloy pa rin ang inyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga adhikain ng MTRCB para sa lipunan at sa pamilya ni Juan at Juana. At lagi po sana nating tandaan, sa matalinong panonood,
magandang kinabukasan ang kasunod. Yan! Yeah! Congratulations, everyone! Yes! Yes! Ang dami-daming nangyari, di ba? Yes, ang dami natin nagawa. Siyempre naman sa pamumuno ni Chairman na sobrang sipag, no? Pero iba talaga yung ating synergy no, ng mga board members. Nais kong pasalamatan ka. Lahat kayo at mga kasama natin, mga staff, ang ating executive director, ang ating mga deputies, ang ating local regulatory council volunteers. Sana ay patuloy pa natin magawa to sa 2016. Oo naman. And yung isa naman na ako ay natuwa kasi sa lahat ng ginagawa natin sa buong Pilipinas, nasisiyan ako kasi dahil sa ating mga guests, no, nalalaman natin na lahat ng mga proyekto at activities ng mga MTRCB ay talagang effective para sa kanila, especially dun sa mga eskwelahan. And one thing I learned from this year's, sa lahat ng prangkana na ginawa natin, parang 2015 is like the year of social media kasi napaka-aktibo ngayon ang One-at-Wana sa lipunan when it comes to social media. Doon na lang sa mga katanungan kay Chair, tsaka feedback, di ba? Pati dito sa programa natin, ang daming feedback. Ang maganda nito ay yung mga learnings ukol sa tinatawag nating traditional media, ang film at television, ay hahatid natin sa mga magulang at yung mga kumbagay skills sa media literacy upang ma-empower ang mga parents na madetermina ang kind of entertainment that their children see, ay nagagamit rin nila pati dun sa mga panibagong media or yung tinatawag nating social media. At dito ay napa-emphasize talaga natin na yung power ay nasa parents. Tayo ay gabay. Ngunit aktibong gabay para sa kanilang lahat. At ako excited ako kay Kits, kung sino naman kaya yung mga interview niya sa labas, yung pupunsa. At saka ano naman kaya ang get up mo sa 2016? Depende nga yan sa topic, syempre. Pero alam mo, yung mga one-at-wana, kahit masasabing simple lang yung mga ibang nakausap ko, pero pag nagsalita sila, talagang very much interested. Lalo na pagdating sa telebisyon at saka sa pelikula. Meron talaga silang mga opinion na talagang napakalalim din ng mga sagot nila. Ay, ako gusto ko naman pasalamatan lahat ng mga nakibahagi dun sa matalinong panonood sa abroad. Siyempre, yung mga kababayan natin doon na kumbaga na-aware sila, di ba, yung ating kampanya ukol sa matalinong panonood. Kahit na malayo sila dito sa Pilipinas, At related to that, no, noong Nobyembre nga, ay sinowcase ang ating programa doon sa International Film Classification Forum sa Busan, South Korea. Binanggit doon una ang MTRCB Uncut na nasa telebisyon, ikalawa yung ating radio program, at sinowcase rin doon yung infomercial ng 2015 na gumanap doon si Judy Ann Santos Agoncillo at si Ryan Agoncillo. At nakita nila nung yung mga kasama natin sa film classification, pero galing sa Germany, Canada, Singapore, Korea. Sabi nila na unique raw yung ating method dahil hindi tayo nagsastop sa ratings. Dahil sabi natin, baliwala ang ratings kung walang tinatawag nating empowerment at nagagamit to ng mga pamilya. Yun nga is something that we should be thankful for. No? At sabi nung aking counterpart sa Korea Media Rating Board, nais nilang makibahagi dito at pumunta sa Pilipinas upang obserbahan ang ating matalinong panunod ngayong Family and Child Summit. That calls for a celebration! Yes! Yan na. Kaya gusto ko lang din sabihin, no, mas konti na ang mga reklamo na nakukuha ng ating At yung mismo mga deputies, kinikwento nila sa akin, nakikita pa lang sila kung meron mang medyo mali doon sa halimbawa, mga standee or yung iba yung permits, kinokorrect right then and there. Sabi nga nung iba, Chair, ano pang mai-report namin? Anong makokorekt namin? Sumusunod. Siguro expected yan dahil tumatawid na tayo mismo yung sa mga ating kababayan, batid na nila kung ano ang mga patakaran natin. Ako talaga naman looking forward po ako dun sa kung anong maibabahagi pa natin sa ating mga manonood sa 2016, di ba? Yan, oo. And share, syempre. Yan, oo. Magtayo ay magto-toast, no? Yan ang ating bartender. Here's looking forward to 2016. Sa mas matalinong panonood ng 2016. Yes. Dito sa MTRCB Uncut! See you next year! Happy New Year! Salamat!
Sarap ng grape juice. Sarap.